Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ipapasadahan natin ang mga nagkapisakang laban sa mabigatang round number 3 na naganap kagabi. At unahin natin sa naging bakbakan nila Pragnananda at sa kanyang kateammate na si Eri Gaisi. Ayan, 2,800, mabigatan laban. At isusunod naman natin ang best game na napili natin sa Challenger section. Walang iba kung hindi sa laro nila Meow Meow at ang kalaban niyang Super Grandmaster ng Germany. Pag-aralan natin. Bago tayo magsimula mga kamatsas, dalawa po ang channel natin. May pang-English tayo, yung I am Roderick Nava 2. Pwede po kayong hindi manood doon sa mga naiirita, no? Dito na lang kayo sa Tagalog. Ito yung kauna-unahang channel natin. Puro Tagalog ito, pure. Yung isa po na yon, dahil sa dami po ng emails and messages na natanggap ko mga foreigners, kaya pinupursigi ko na rin ang pang-English international channel. Hindi po kayo required na manood doon. Dito na lang po tayo mga kamatsas. Okay? Ang ginawa ni Pragnananda nag D4, Knight F6 si Eri Gaisi C4, E6, Knight F3, and then D5, G3. Okay, Catalan po ang pinasok. Capture sa C4, Bishop G2, C5. Ayan, para ipangbasag kagad sa sentro at nagkasling lang. Okay, malaliman na po pagka ganitong linya ng Catalan pero nakipaghamon kagad si Prag ng Queen to Queen. O dito pa lang parang may pagbabadya na kung equal, okay lang naman, kung tabla, endgame kagad. Knight B2, nag C3, at kinapture. Dito po mga kamatsas ay kaya nagsi C3 kasi halimbawa kung mag-castling lang ang black dito, kakapturin ng white yung pawn sa C4 at napaka-solid ng pawn structure ng puti. 'Di ba? Tapos with development advantage, ang bilis-bilis mailabas ang mga pyesa. Kaya dito ang ginagawa sa bookline nagsi C3 muna. Total mababawi rin lang, makapunit-punit, makasira man lang ng pawn structure. Okay? So yan weak yung C3. Castling at nag-knight to E1. Ayan, lilipat sa D3, Bishop D7, Rook B1, atake sa B7, Knight to A5, and Knight B3 hinamon. Ayan. Teka muna mga kamatsas, sa usapan pong novelty, ayan, lagpasan ko na naman, Knight A5 ang novelty. Ang old lines ay Rook A B8 at Knight D8. Okay, pero 2,800 dyan. Knight A5, malakas na novelty yan. Knight B3, sinalubong ng exchange, capture, at nag-bishop C6. Okay, parang, okay, palit-palit. Yun nga lang, pawn structure-wise, medyo lugi ang black. Kasi 3 pawn islands. Mas maraming pawn islands, mga kamatsas, mas lugi ng bahagya. Knight D3, atake sa bishop, umatras muna, bishop to E3, target yung A pawn, Rook C8, bakit nag-rook C8? Maaring isi C5, C4. Nag-bishop C5, okay, hamon exchange. King F8, dinipensahan, Rook A1, atake sa A pawn. Rook C7 depensa at nag-King F1. Okay, ito na po yung time or moment na kailangan ng pakilusin, gamitin ang King. King must be active pagdating sa endgame, ika nga. Knight D7 para puwersahin na talaga ang bishop, kumapture na, and nag-Rook A3. Okay, itong Rook A3 hindi lamang po depensa sa B3, kundi nagbabalak ang puti na magro-Rook DA1 pagpapatungin para ma-pressure ang A-pawn. Nag-C5, C4, kailangan talaga yan. Kundi, talagang sisiporan yan. Pag na-exchange, mawiwik yung C3 pawn. C4, Rook B7, target ang B3, patong A5. Okay, pagka nagkainan, may bawi palagi ang black. Nag-King E1, ayun, padidikitin muna ni Prag sa C3. King D6, Knight C1. Parang mas gusto ko yung, hindi ba pwede yun? Kasi yung knight parang napupogian na ako sa knight Tamang forma na pero nag-knight C1, okay. Depensa kagad and may target kagad na capture ng pawn sa A5. Pinagpatong, obligado naman kasi babagsak Knight A2, ayun. Naku, may mga butas-butas palang natanaw o nakita dito. Si Prag, King C6, Knight C3, Knight B6, F4. Okay. Knight C8, kanya-kanyang mga maneuver technique. Pumasok ang knight. Rook A6. Rook D1. Okay, mukhang lilipat naman doon. Ay, oo, lilipat sa D file. Nag-knight B6. Naku, parang may check na.
Rook A2 muna. Okay, kasi pag tsumekpo, parang kasubuan lang, wala pang ganong dating, King B7. Okay, lahat ng atake nakikita nyo mga kamatsas, kung sa inyo po yung side na to, hanggat wala kayong nakikitang linaw na continuation, ano kasunod ng gagawin mong atake, wag muna. Prepare mo muna yung puwersa mo bago ka bumitaw ng malakas na atake. Nag-Rook F8. Ayun. Medyo na-confuse na pala dito sa part na to si Erigaisi. Bakit siya nag-Rook F8? Parang tamang depensa sa F7 pero parang napaka-imposible pang maatake. Kaya binigyan ng question mark ang tira na yan mga kamatsas. Dapat daw po ay A4. Basag na kagad ano? Basag na kagad para magkapunitan na yung pawns dyan. At kapag binalikan, ay magdurok B8. Ayun. Tapos pag kumapture naman dyan, anytime may bawi sa C4. Yan ang timpladong tira mga kamatsas. Pero, nag-Rook F8 si Erigaisi, Rook D6 check, King B7, and the Knight C3. Okay, Knight C3, saan pupunta yan? Rook A8, lumipat sa D-file. Pero di nagustuhan ng Stockfish. Dapat daw po ay Rook D1. Sabay lilipat doon. Grabe, no? Ina-apply dito ni Pragdananda ang tinatawag na principle of two weaknesses. Gusto niya yung dalawa ang iniintindi ni Erigaisi hanggang sa bumigay ang isipan, magkagulo-gulo sa pressure. O yan, no? Dito lang, tapos babalik uli doon, no? O, pero nag-concentrate siya sa D-file, Rook F-C8. Okay, mukhang itatapat sa C6 para mabawas-bawasan. Rook A2 na naman. Rook F8 ulit. Rook D1. Rook A7. Rook DA1. O yan, inalistuhan din ni Erigaisi. Pero dito bakit bad move yan? Dapat daw po is A4 pa rin. Talaga? Pag kinapture ito, takes. Ay! Takes. Yung ganitong diskarte, okay. 4 versus 4 at 2 versus 1. So pagka ganyan po, drawish pa rin yan. Kahit lamang ng isang pawn, ha? Drawish pa rin to mga kamatsas. Kasi dyan lang naman lumamang same side sa queen side. Rook and pawn ending yan eh. Oo nga, A4 oh. Kung talagang malalim ka sa endgame. Kay Magnus kaya kita yan mga kamatsas. Okay, binalikan ni Erigaisi para sa patan ng depensa and the Knight B5. Tineret. Ay, nakatiming ng chick. Grabing lansiyo no, nalito si Erigaisi. Bumi yung isang pawn. Ay, nako, grabe galing na isahan ni Pragi oh. Knight G5, Knight F6, and then Knight F3. Ayan, sabay pakabait na naman. Hanap na naman ng ruta. Pagka sikwat ng isa ikot naman uli oh. Nag-Knight D2. Okay, malakas na loob makipaghamon dahil alam niya talagang may potential advantage na rin talaga. Ayun, umayaw. Yan. So, iba po kasi yung pag kinapture yan, kakapture ng Torre, 3 versus 4. Pero mahirap pa rin to sa Rook and Pawn, ha? Mahirap pa rin. Knight F6, inayawan, and the King F2, Knight G4 check, King G2, E5, Knight E4, threat ang pawn C5, capture, at nag-Rook E8. Pag kinapture ito, mag-Rook G6 ba? Yan, medyo crucial tong point na to. Palaisipan mga kamatsas. Kinapture pa rin ni Prag. Kumbaga, bahala ka. Ano ba ang gusto mong plano? Nag-Rook C6. Bakit hindi dito? No? Parang mas napopormahan ako dito sa Rook G6. Parang mas maporma. Mag-E4 lang. Baliwalay. Walang tatamaan pala. Walang tatamaan eh. Kahit na saan ilagay yung knight eh. Knight F6 checking. F3 lang. Walang tatamaan mga kamatsas. Oo nga, no? Rook C6 and Knight D3. Rook G6 and H3. Oh, wala eh. Talagang tinutulungan pa nga ni Pragda. Sige, alisin mo na yung knight mo. Saan mo malalagay yan? Diba? Parang tinulungan pa eh. O sige, alis. Knight E3 checking F2. Pag-check dito lang, no? Halos walang kasunod, no? Yan ang mga discarding, mga kamatsas na dapat makuha natin. Ako, kulang ako sa ganyan eh. Pag ako na-atake, talagang nararamdaman ko, parang kinakabog ako eh. Parang ayoko magpa-check hanggat maaari, di ba? Pero ito yung mga discarding high level. Papa-atake ka, pero ang tanong, ano kasunod? Wala eh. Malupites.
Nag-rook H2 and nag-knight F2. Oh, depensado. Grabe, ganyan dumipensa si Karpov nung araw. Kalakasan niya. Yung mga depensang parang di mo maintindihan kung may atake ka na o wala eh. Oh, G5, rook takes A5, capture sa F4, and nag-rook A7. Check. Okay, ginawa pang payong yung F4. Oh. Di naman anytime. Anytime naman mabawi yan eh. So, payong lang muna. King D6, Knight E4 check, King E6, and yun na, nirat-rat na kinuyog na ng mga tore. Oh. Kuyog, ayun, King D4, dapat daw po is King E6 lang. Stay at the base, pero sumugod. At dito mga kamatsas, ay grabe. Hindi napansin yun? Hindi napansin yun, may Rook D7. Grabe sabihin ng mga Pinoy dyan, biyahe. Naalala ko yung mga biradang Pinoy eh, biyahe naman to. Pag sinabing biyahe, parang hulog ang laban. Grabe naman yung kitang-kita yung Rook D7. Nagpamatcha ka sa gitna. O, basta tayo dyan. O, pagka humarang kasi yung knight dyan, kakapturin lang yan. Mapa D, mapa A, kahit saan manggaling, matchas. Nip yan. Ang haba pa naman ng oras, 35 minutes pa. Wala sa kondisyon si Erigaisi Ha? Sinasabi nila may problema daw sa girlfriend eh. Okay. So yan po no. Grabe, nadali ni Prag. At mamaya natin tignan yung mga mga standings nila ha sa Masters. Sunod naman natin itong matinding nagpayanig sa buong mundo. Laro nila Meow Meow versus Super Grandmaster S. Bane ng Germany. Pag-aralan po natin. White dito si Meow Meow nag E4. E6 si Super GM. Mukhang naisipan ni Super GM, malakas na atakador na bata to. Kailangan dito makunat, kaya French defense ang ginamit. Oh. D4, D5, sa isip ni Meow Meow, ayoko ng close. Pinasok ang exchange variation ng French. Kasi po yung mga close, di ba, yung E5, advance yan, Knight C3, ayaw ni Meow Meow niya. Gusto niya yung may mga bukas-bukas na bintana, pintuan eh. Knight F6, Bishop D3, develop, castling din, Bishop G5 pin. Ayan na. Ito na ang pagkakilala ni Meow Meow. Yung nangungurot kagad ng maaga. At nag-Bishop G4. Ginaya ni S. Bane. Knight BD2, nag-H6. Ayan, paalis muna. Baka mamaya sa isip ni Super GM, kakainin niya kaya yan. Inatrasan lang. Maintain lang ang pressure, ang tusok. At nag-Knight BD7. At kung mapapansin nyo po, H3 na lang ang kulang. Magkamuka. Very symmetrical. Pero nag-C4 dito si Meow Meow. Ayan. Ayaw niya ng mga pare-pareho. Gusto niya basag agad. At kumapture, Knight takes C4, Knight B6. At yan po, ladies and gentlemen, ang novelty ng laban na to. Dahil ayon po sa database, Bishop E7 ang lumang tira. Ayan, Knight B6 and Knight E3. Ayan, sarap magsalita sa Tagalog, no? Miss na miss ko. Kasi kaninang madaling araw mga kamatyas, nakatulog kasi ako maaga, di pa ako nakakatulog. Sabi ko, gawa na lang ako ng English. Total, tulog naman ng mga Pinoy Sa oras natin, madaling araw, alanganin. So, inuna ko po yung sa English channel natin. Mga kamatyas naman, dito po kayo manood sa mga Tagalog. Pero kung gusto nyo sumuporta sa English, suporta kayo. Kaso daming bashers na Pinoy Nako, pag ako, naging madulas ang salita ko sa English. Huyo kayo. Pabira, ang daming bashers sa Tagalog. Tagalog na lang, dito po ang Tagalog channel natin. Ako naman, yan, balik tayo. Nag-Bishop E6 si Frederick. Ayan po, at binigyan ng gradong good move ng computer engine. Okay, dahil kasi kung kakapturein yung knight mga kamatyas, capture. Bukod sa may bishop pairang puti, may paparating na knight F5, nakakairita yung pin. Kahit na mayroon pang isolated pawn yan, pero pakiramdam ko pag naka knight F5, may kalalagyan talaga. Kumbaga sa boxing, ilang sandali na lang, babagsak na yan So bishop E6, ayan atras muna, at bishop C2. Yan ang salbahiski technique. Bakit ginanyan? Ginawang buntot ang bishop, uunahin ng queen. Iaangat, may ulo, may buntot. Nako, nagbabadya ng threatening mate sa H7. Okay? Rook E8, relax lang si Super GM. Queen D3, pinagpatong na C6. Relax. O sige nga, capturein mo nga. Parang ganun Pero nag-rook FE1, matured na talaga si Meow Meow. Ito yung gusto kong paliwanag na gusto kong masabi sa English Yung mga ganyang, ayan, hindi ko may paliwanag Matured tong tirang to.
Alam nyo kung bakit? Kung tipong medyo bata-bata ka lang, kakapturin mo yung knight eh. Check! Takbo, oh. Wala. Walang continuation. Ayan, pag chumik kasi angat lang mga kamatsas eh. Aangat lang eh, so baliwala. Ibig sabihin, kung may mga atake kayong nakikita, walang sapat na kasunod, wag nyo nang ituloy. Loss of tempo, sayang mga kamatsas. O kaya, hindi niya mautakan si Meow Meow. Talagang matured na mga tirada ni Meow Meow. Knight BD7, ayan, nilagyan ng kahalili yung knight. Kung pwede lang sabihin sa English yung kahalili, no? Sarap eh. O, may kahalili. Para pag kinapture yung knight ang isusunod, hindi masusundutan ng Queen H7. Ayan. Knight F5. Ito na. Ito na. Umatake na. Bishop F8. Knight E5. Ito na. Ito na. Seatbelt. Nag-Knight E5 talaga namang grabe naman, no? Kumbaga sa manlalaro, naka-vitamins ang mga minor pieces ni Meow Meow. Knight takes, rook takes, and then G6. Ayan na po. Knight G3. Bishop G7 lang si Super GM. Aba, relax ah. Dito mga kamatsas, may imbitasyon, no? May G5 na pinoprovoke si Super GM. Ayan o, G5. Kulong yung bishop, di ba? O, ano ba mangyayari pag nag-G5? May Knight H5 mga kamatsas. May pangpaalis ng Knight na gumagwardya sa Queen H7 na paparating. Tapos ang continuation, Bishop D6 and Bishop G3. Yeah, medyo magulo konti pero tingnan nyo naman garantisadong okay na okay. Safe na safe sa evaluation bar. Okay. O, balik tayo. Bishop G7, Knight E4. Isa pang matinding bangas na hinatid ni Meow Meow dito para di makaalis ang reyna. Maintain ang pin sa Knight. Nag-Bishop F5 mga kamatsas, yun laing at dahil dyan, Blunderations! Mukhang nakatiyata ako ng mic limiter ko. O, pasensya na kung nakata. Pero ang alam ko talaga, sumigaw ako ng buo. Nakita ko yung mic ko, yung bar parang bumaba eh. Ibig sabihin, nakat. Di narinig ng buo. O, ayan. Blunderations mga kamatsas, yun laing. Dapat daw po ang tira ay G5. Yun nga lang, syempre, tamang duda ka rin lagi pag nag-G5 ka, tipong talagang kakapturean ka dyan eh. O, yan o. Tamang duda na rin eh. Pero ang continuation po, iiwas lang daw, tapos Queen A3 check, and Queen E7, tapos Queen G3, Bishop F5. Yan ang dapat makita. Yan ang mga binibiling continuation depensa dyan. Yung may mga sundot sa ilalim, may mga threatening matcha sa background ko. O tapos papasingaw and kakapturein ito, kakapturein yung bishop doon and bishop G6 takes tapos Queen G7 tapos kakapture po sa knight takes quality down dito ang puti mga kamatsas pero tignan nyo po ang daming pawns namumuti paano ba sabihin sa English yon? Whitey dugo-dugo ilong ko sa English talaga. Oh, grabe talaga. Pero mga kamatsas, magbigyan nyo na ako. Pambira naman kayo. Paano tayo hahabol dyan sa mga malupitang mga foreign vloggers, di ba? Kung di natin sisimulan. Pagbigyan nyo na ako. Pwede po kayong di manood doon kung kayo nagda-nosebleed or naiirita kayo. Pwedeng dito lang kayo. Pang foreigner lang talaga yon. Pero kung gusto nyo sumuporta sa akin para umabot naman sa pandaigdigang merkado ang ating ginagawa, suporta po kayo. Maraming salamat. Okay, balik tayo. Nag-Bishop F5 at kumaptura yun lang. Okay, napingasan lang doon. Ang hirap din makita nito. Hindi halata eh. Simple lang pala. Oh. May ganun na palang capture doon. Ayan, bumawi dyan. Kasi po kung kakapturein to mga kamatsas, kakapture doon, ayan ang mangyayari. Oh, wala eh. Teka muna, ano bang kakapturein dyan? Queen D2 lang pala. Ayan, oh. So, nakabitin yung queen, may threatening matchas, magku-queen F8 yan, depensa, tapos kakapture, wala. Isang pyesa lamang. Isang buo na yan wala na. Diba? Awarding time na yan. Tawag sa atin. So, kaya kumapture muna sa knight, capture sa queen, nakipagsabayan ng ganun. Ayan, dito mga kamatsas, bakit hindi bumawi si Super GM? Kasi may capture doon Pagkara-irai namang pyesa. Sobrang daming pyesa. Mangyari, Torre at Bishop ang lamang. Wala na, pirmahan na. Okay, balik tayo sa Rook takes E5, Queen C3, iwas.
Rook E6 and then Bishop A5, Bishop C2, Queen C2, Bishop takes D4. Okay, so ito po ay wala na. Kumbaga sa ano, milagro na lang ang pag-asa dito ni S-Bane para bumaliktad pa ang position or maisalbang tablaman lang. Milagro na. Oh, nag-King F1 para napaka-genius yung King F1. Walang Rook E2, walang Rook E1 mamaya. Oh, ginawang ano parang inopera ng candy si Meow Meow kainin mo to, dali sarap to. Oh, pag kinapture. May matcha sa ilalim. Ang bira, may offer na candy oh. Oh, wala, di na mautakan si Meow Meow, no? Talagang matured na talaga. And then Rook E1, ayan oh. Marunong na talagang ano na Ha? Sino nagsabi no? Chess player to. Sabi ni paring Daniel chess player to oh. Di ba? Ayan mga kamatsas, pag Rook E1 tapatan ng mga tore-tore and goodbye. Wala na. Pag napilay pa yung isang tore kumbaga sa kamay po ano na yan iba na yung bali ng buto. Mahirap nang ipahilot. Kahit ipahilot, magreklamo yung manghihilot. Hindi na kaya yan. Gagano na yan Okay mga kamatsas, maraming salamat po, no? Salamat po sa inyong palagiang panonood hanggang sa mga sandaling ito. Tinapos nyo hanggang dulo. At ayun ulitin ko ulit mga kamatsas, dalawa ang ating channel. Yung isa ay pang-English. Ayan, nag-decide po ako na pang madaling araw ko lang i-upload yon para talagang tulog ang mga Pinoy. Oh. Para gusto ko talaga makita yung algorithm ng mga foreigners ang manonood. Number 1 po kasi ngayon sa foreigners India. Grabing India, billion kasi sila no. India, pangalawa US. Tapos yung mga Middle East na countries. Oh, di ba? Pero number 1 pa rin ang Philippines. Napakaraming nanonood na syempre naka-subscribe na dati yung mga Pinoy natin di ba? Pero mga kamatsas, sa mga bashers, nga, hindi naman kayo kailangan manood doon kung talagang naiirita kayo. Dito po kayo sa Tagalog. Okay? At sa mga gusto namang sumuportang Pinoy, kahit na padugo-dugo ilong ko doon, napakahirap. Daming cut. Pero tinitiis ko, kasi nga, syempre po, iba yung pagpupursigi ko talaga Pang madaling araw po yon. I-upload ko madaling araw para talagang tulog ang mga Pinoy. Ayan, kaso kahit madaling araw, Pinoy pa rin yung nagko-comment. Siguro nasa ibang bansa, no? Nasa Europe, nasa US. Gising. Sabi ko, ang bira, Pinoy pa rin Okay mga kamatsas, tingnan natin yung standing pala. Sorry. Standing. Nakalimutan ko. Ayan, sa standing. Okay, sa challenger section, Nguyen, nangunguna pa rin. Taga saan pa itong Nguyen na to? Taga Czech Republic pala. Parang kala ko Vietnamese El Ami ng Netherlands and Lu Miaoyi, Dos Media. Ayan, ganda ng score ni Miao Miao. Okay, so the rest, yan na po yon. Si Faustino, yung batang sikat, wala pang 11, 1 point lang. Naghihikahos. At round number 5, ay nakailan na sila? 4 games, no? Parang feeling ko may pahinga sila. Ang alam ko po sa FIDE pagka long game, may pahinga kapag gaganyan. May pahingang isang araw, gada, 3 hanggang 4 na laban yata, parang ganon. Pero tingnan ko pa rin sa schedule. Tingnan natin mamaya, no? Ang makakalaban ni Meow Meow ay si Benjamin Bok. Ayan, pa. Malakas din tong Bok na to, Ano rin yan? Ang alam ko, vlogger din yan, At si Divya, gusto ko sila maglaban ni Divya, Yan si Divya, malakas yan, na Indian na, Kilala nyo rin yan, di ba? Laging champion yan sa women's, Yan, okay. Abangan natin ang laban ni Divya at saka ni Meow Meow. At sa schedule, meron bang tumalon sa schedule? Bakit ayaw ipakita yung schedule? Round number... parang walang round number 5 yata. Round number 5. January 22. Ay, oo nga. 22 nga mga kamatsa. Sabi ko na pahinga Okay, so medyo may pahinga pala. At punta naman tayo sa master section. Okay, master section. Games... Results na lang, okay. Nangunguna si Nodirbek Abdusatorov, Dos Media, 2.5 at tied sila ni Pragdananda. Yan. And Fabiano Caruana, World Champion Gukesh, Vincent Kamer, Dos. Ayan, ang pagkakasunod-sunod po mga kamatya. Sino pa bang Arjun Erigaisi? Grabe, world number 4, 2,800, 2 talo na. Naku, laki ng menos na damage sa rating niya na mangyayari. Wala sa kondisyon si Erigaisi, no? Pragdananda, ito ang abangan natin dito, tututukan natin. Gusto ko rin yung batang yan
Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana po na-inform, na update, natuto kayo. Ano man ang saloobin nyo, nasa isip nyo sa mga napag-aralan natin, sa mga nasabi ko, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.